from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch, wherein we are always having a bunch of spiritual lunch. Happy New Year ulit sa inyo po lahat dahil ngayon po ay first week pa lamang ng taong 2024. Kaya ako po'y naniniwala mga kapatid na ang bawat isa po sa atin ay still wala pa rin problemang magbatihan ng Happy New Year. Yan, Happy New Year po sa inyo lahat. Again, inuulit ko po para sa bawat isa po sa atin, panatilihin po natin ang ating New Year na happy at panatilihin natin ang happy year na 2024 is always a new year for us. Alright, kaya mga kapatid, sa lahat na nanonood sa atin sa North, South, East, and West corner, a blessed noontime to all of you. Enjoy your lunch as you are also enjoying the spiritual lunch. At ngayon ay Thursday episode po natin na kung saan dito po natin laging pinapasok ang atin pong episodes for the young people and for the church people, for the church family. Kasi every Tuesday sa mothers and wives, sa Friday sa husbands and sa husband and sa fathers, and pagdating na ng Thursdays for the young people, both team focus and team preparation, and also sa team focus and team preparation, and also for the church family. Kaya dito natin minsan sinisingit ang ating doctrinal program. Alright? So again, mga kapatid, magandang tanghali po sa inyo. Lahat ay nagbalikan na. No, lahat ay nagbalikan na tayo sa kanilang mga trabaho. Alam ko iba may mga pasok na, and bawat isa ay muling bumalik na sa business ng mga pang-araw-araw na gawain. Pero ganun pa man mga kapatid, ay paano natin mapaladili? Kasi yan ay nagtutuloy lamang, di ba? Kung papansinin natin mga kapatid, kung anong ginagawa nyo ng 2023, yun pa rin naman yung gagawin nyo ng 2024. The only difference is, dapat makaisip kayo ngayon kung ano ang dapat na new sa year na ito. Yan. Kaya, lalo by the way, shout out to all the hosts ng team preparation, kay Sir Antonio, kay Sir Roy, Ma'am Ara, Ma'am Sai, Ma'am Yulin, Ma'am Sai, Ma'am, Ma'am Sai, and nawala tuloy ako, Ma'am Rona. Yan. Ba't ba napasok sa akin si Yulin? Hello, Ma'am Sai. Ayan, mga nagpuyat yan sila mga kasamaan ko sa PSS admin na talagang napuyat kagabi sa kanilang kwentuhan. Ay, hindi pala sa trabaho. Alright, so, again, ay inulit ko po mga kapatid, ay shoutout sa inyo, and of course, ay shoutout din sa mga kasamahan ko sa Team Focus, sila Sir Maki, yan, nandiyan yung mga kasama ko po sa Sir Dominic, kasama ko rin yan sila sa Team Focus. Kaya, Team Focus, do not miss our first episode mamaya. Maganda ang bubuksan nating topic mamaya para sa inyo, Team Focus. Kaya, don't miss our first 2024 episode ng ating Staying Alive program. Yan. And, wait, sir, bakit ba, Ma'am Yuli, Ma'am Sai? Pastor Louie yan. And of course, mga kapatid, it's always a great blessing. Again, inuulit ko, mga kapatid, that it is always a great blessing na tayo po ay nasa ganitong klaseng programa at hindi tayo nawawalan ng ganitong klaseng programa. Bakit ko po sinasabi yan, mga kapatid? Because New Year is always the best opportunity for every one of us to grow once again. You see? So you always have to think, what could be the new thing for you this year 2024? At pinakamaganda niyan, I'm not just talking about setting the new resolution things, yung mga ganyan-ganyan natin. No, hindi na yan para sa mga New Year resolution or whatsoever it is. No, hindi yan, kalimutan yan. Alam mo, mostly kasi nabanggit na natin yung or nagiging familiar na tayo sa ganyang mga salita. Pero ang totoo niyan, mga kapatid, is that hindi naman nagmamaterialize. You see, yan ang tandaan po natin sa church family, young people. When it comes to New Year's resolution, you get too familiar with it, but it never materialized in your life. Yan ang nagiging problema. Nagiging familiar ka sa bagay na yun na hindi na nagmamaterialize.
You see? No, kung akuhan niyo po, ibig sabihin, nakakasanayan na lang, ito yung gagawin ko sa ganito. Parang yung sinasabi ko madalas di ba? Parang may mga nakaraan, sumigaw na naman sa gym namin, sumigaw na naman, 2024! Bihira talaga naman, tuloy-tuloy. Naka-day 2. Sana naman mag-day 3. Sana naman maka-day 3 kasi mukhang hanggang day 2 lang. So, again, kaya ako sinasabi mga kapatid, madali lang kasi familiar na tayo sa pag-set ng goals. Ang hindi nagiging familiar mga kapatid is the next level of what you're going to do doon sa goal. No? Doon sa goal na isinet mo. Kung bakit ko sinasabi yan mga kapatid? Kasi yun ang pinaka-problema natin. Ang nagiging pinaka-problema is that hindi mo na alam paano ko gagawin ito. Nakapag-set ka nga ng goal pero hindi ka naman makapag-isip kung paano. Ano yung step by step na gagawin mo ganito. That's the reason why we have the Word of God. That's the reason why we have a church. Lalong-lalo na, punta na tayo sa pinaka-importanting bagay sa ating spiritual na pamumuhay. Church family, let's move on to the next level. Laging ganyan dapat. Every new year, next level, next level. New year on your life and new year of the year. Kasi ano ibig sabihin? New year of your life. Ano ibig sabihin ko doon? Pag nag-birthday ka, kada panibagong taon ng buhay mo na dinagdag sa iyo ng Panginoon. You see, kada panibagong taon na idinadagdag sa iyo. Ang point ko is this. Ano ang gagawin mo? Dapat mag-grow palagi. Wala dapat doon sa stagnant status. Hindi dapat mananatili. Let me alam niyo po, kaya maganda yung sinasabi. Let me read that passage in the 1 Peter. Alam niyo po, isa ito sa pinaka napagandang talata. Pagdating sa growing, kung pag-uusapan natin yung growth mga kapatid, wala na pong kumbaga wala na pong tatalo sa talata po na ito. Ito yung kadalasan na ginagamit po natin. Sabi dito, sa 2 Peter chapter 3, verse number 17, sabi po dito, ye therefore, or let's say from verse number 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, sabi ng Bible, Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Alam niyo po, ang gusto ko i-stress out dito, bigyan ng emphasis dito mga kapatid, is that yung atin pong, yung last na ano po na ito yung last part ng verse po na ito. Maganda yung sinabi po sa last part ng verse po na ito Ang sabi niya po dito, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Now, kung bakit ko sinasabi sa inyo, amen. Bakit ko sinasabi sa inyo na yun ang isa sa magandang part? The whole verse itself is great, pero maganda itong last part na ito. Sabi niya ito, to Him be glory both now and forever. Amen. Now, ano ibig sabihin? Nagtapos yung taon, malalaman natin, maganda yung preaching ni Sir Maki last night Now, ito yung sinasabi ko. Sa buong taon, pinapasalamatan natin ang Diyos. You see, pinapasalamatan natin ang Diyos. Sa natapos na taon, pinapasalamatan natin ang Diyos. Dapat even sa panimula, pinapasalamatan din natin ang Diyos. Di po ba? Common sa atin lahat yan. We thank God for the past year and we are grateful to God for the past year, and now we are being thankful to God for the new year. You see, walang masama dyan sa pagiging grateful, sa pagiging thankful. But my point here is, as a Christian, one of the things na dapat na may emphasize natin dito, church, pagdating sa panibagong taon na ito na idinagdag sa atin ng Diyos, na pinatawid tayo ng Panginoon for this new year, isa sa mga dapat nating ma-emphasize is not only our gratefulness or our thankfulness sa Diyos, kundi yung ating glory sa Diyos. Yung pagbibigay ng glory sa Diyos. Alam niyo, gusto ko yung sinabi ni Sir Maki last night. You see, dapat sa simula pa lang, dapat kung paano ka magsimula, yun din ang magiging katapusan mo. You see, kung paano mo sinet ang start, that's how you will find yourself at the end of 2024. Believe me, brethren, tandaan niyo po, first Thursday episode ng 2023, sinabi ko sa inyo, mamamalayan niyo lang, February na. Tandaan niyo ba yung sinabi ko sa inyo, babatiin ko kayo ulit February na. You see,
kung titingnan nyo po yung events, ilagay nyo sa calendar, ito po malalaman nyo. Tip lang, para makita nyo na kung gaano sa simbahan natin, CSI family, paano nyo malalaman na mabilis lang talaga ang araw natin sa Panginoon. Kaya nga sa Panginoon, a thousand years is what? One day lang sa Diyos yan. You see? Kaya nakabilis din sa Diyos. Kaya kung kung tayo nasa 2024 na, so imagine nyo, nakakapangalawang araw pa lang tayo. Antindi, no? Yan sinasabi ko sa inyo. Now, pero ito po, balik tayo sinasabi. Para makita nyo ang sinasabi kong tip, ilagay nyo sa calendar nyo yung church activities. Yung church events na meron tayo. Makikita nyo, pag natapos ang anniversary event sa January, next February, anong meron tayo? Family event, couples event. Pagkatapos dyan, pupunta tayo, kung sa amin, kasama pa dyan yung sa PSS. You see? Ang ano ibig ko sabihin, papasok na rin dyan yung at the end of the February, if I'm not mistaken, Ma'am Sai, help me out here sa comment section. At the end of the February, alam ko, last ng day ng February will be the midterms. You see? And then at the half of April, if I'm not mistaken, yan na yung pinaka final. You see? Ng second semester. Sorry. Ng second semester. So, ano ibig ko sabihin? Kung ilagay nyo yung mga activities ng church natin, events ng church natin, you see, makikita nyo mga kapatid na pag nilagay mo yan, ay tuloy-tuloy na. Mabilis lang, masusumpungan na naman natin ulit yung sarili natin. At the end of the 2024 na naman tayo ulit. You see? Isingit nyo pa yung mga birthday ninyo. Mga birthday natin dyan, kung isisingit mo ba, ganun lang kabilis. You see? Now, ang point ko lang is, my point here is this, mga kapatid, yung glory na ibibigay natin sa Diyos from the very beginning, yan ang dapat na bibigyan natin ng emphasis ngayon. Nasa first week pa lang po tayo ng 2024. First Thursday pa lamang po ito ng 2024. My question to you is this, very simple. Ang question ko po sa inyo, saan mga nagdaang araw hanggang sa araw po na ito, ano na pong glory ang naibigay natin sa Diyos? Or paano na tayo nakapagbigay ng glory sa Diyos? How do we give glory to God? Paano? Sabi kasi ng Bible dito, to Him be glory both now and forever. You see? Kailan ang now sa buhay natin? Every time you wake up is now. You see? Kada gising natin sa umaga, that's now. Kada oras, minuto ng buhay po natin, you see, that is now. My point is, sabi ng Bible, to Him be glory both now and forever. You see the point? Kaya kung sinasabi ito sa inyo mga kapatid, kapag ka nagbigay tayo ng glory sa Diyos, ngayong araw na ito, we ought to give glory to God. And of course, sa mga susunod. Kaya nga from the past January 1, 2, 3, 4, alright? 2, 3, 4, 5. Bukas yung 5. Sa ngayong 1, 2, 3, 4. Paano na tayo nagbigay ng glory sa Diyos? Ano na yung ginawa na atin that emphasizes our giving of glory to God? You see? Kasi nagsasabi tayo mga kapatid, maganda na mapagtuunan po natin ng mapagtuunan po natin ang pansin po ito. Itong sinasabi ko po sa inyo mga kapatid. Again, inuulit ko po. Ano na ang ginawa na? 4 days pa lamang po ito. Kasi alam niyo po, napaka-importante talaga yun. Totoo yung sinabi na yung preaching na napakinggan po natin kagabi, sinabi po ni San Maki. Kung sa day 1, wala ka nang binigay na glory sa Diyos, paano mo patutunayan sa Diyos na sa mga susunod na araw, magiging faithful ka on giving glory to God? You see that? Now, ito po ang pinakamaganda na makita natin dito. This is not just for the young people, this is for the church family. Sa atin po, tingnan niyo po, both father, mother, young men, and young lady. You see? Tingnan niyo po ito, young men, young lady. Kung iisipin po natin na parang address lang naman yan, kumbaga parang address lang naman sa Panginoon yan. Kumbaga parang kapahayagan lang ng adoration yan sa Diyos. Actually, kung palalawakin ko po yan, madadali pa tayo lalo dyan. Now, ang point is this. Kung titingnan po natin mga kapatid, yung sinasabi po ng Biblia, ano sabi po dyan? To Him be glory both now and forever.
Ano pong naapektuhan yan? Paano mo magagawa yan? Paano ka makakapagbigay ng glory sa Diyos now and forever? You see, paano mo masasabi na yan ay meron ka nagagawa? Ano yung dapat mong gawin para yan ay makapagbigay ka ng glory sa Diyos? Huwag kang aalis sa verse. Tandaan po natin, bago po sinabi ang to Him be glory both now and forever, this is not just the closing of the verse. You see, this is not just to express adoration to the Lord. No, hindi po. You see, kaya sinabi dito ni Peter na to Him be glory both now and forever. It's because you will never be able to say glory to God or you will never be able to give glory to God kung wala yung first half of the verse. Anong sabi ng first half of the verse? But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. You see, madalas po nating naririnig ito. But as I said, mga kapatid, you can never say that glory to God. You can never say to Him be glory, both now and forever. You cannot say that if you never grow, if you didn't grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Because one of the ways, listen to this, one of the ways for us to give glory to God is by growing. No growing, no giving of glory. Di ba? Napakaganda mga kapatid. Minsan akala natin basta-basta lang, di ba? Akala natin basta-basta lang na basta-basta lang natin mga kapatid na natitingnan yung basta-basta lang natin titingnan dito yung basta-basta lang natin i-quote yung verse, basta-basta lang natin i-recite yung verse. No, hindi. Kaya nga from the past 2023, kung hindi ka lumago and yet nagsasabi tayo ng glory to God, masakit man po tanggapin, pero mga kapatid, that is hypocrisy. That's fake, not authentic. Because the authentication of your giving, of your saying, of your adoration, or the authentication na talagang masabi mo na legitimate yung pagbanggit mo ng glory to God, dapat lumago ka. Because you will never be able to give glory sa Diyos kung hindi mo naramdaman yung paglago. O bakit mo sasabihin yan? Saan ba dapat lalago? Anong sabi ng Biblia? Grace and in the knowledge. Sa biyaya at saka sa kaalaman. You see? O kaya nga magsasabi ka ng glory to God. Because nasumpungan mo yung biyaya at lumago ka sa kaalaman. Lumago ka sa biyaya at lumago ka sa kaalaman. Kaya nga pag pinagsama mo yan, apple pen. Hindi. Pag pinagsama mo yan, di ba? Pag pinagsama mo yung grace at saka yung knowledge of our Lord and Savior, kung lumago ka dyan sa dalawa na yan, doon tayo makakapagsabi ng to Him be glory both now. Ngayon, wag na natin pag-usapan yung 2023. Dito na tayo sa 2024. This is our now. Inuulit ko, young people, young men, young ladies, fathers and mothers, this is our now. Napakasimple lang po nito, mga kapatid. This is our now. Now, ngayon. Now, on your now. Okay? Now, on your now. My question is this. 4 days pa lamang. Nag-now ka ng January 1. Nag-now tayo ng January 2. Lumipas na yung now natin sa 1, 2, 3. Ang now natin ngayon ay ang January 4. Now, ano ang kapahayagan ng paglago natin sa biyaya ng Diyos at sa pagkaalam natin sa Diyos? Bago tayo magsabi na, to Him be glory both now and forever. Kaya nga ngayon, may ilang oras pa tayo. May ilang oras pa tayo para siya sa atin ang mga sarili natin. Ano na ang ginawa mo sa mga oras po na ito? Ginagawa natin sa mga oras na ito. Ano na sa mga ginagawa nyo sa school ninyo? Ano na sa mga ginagawa nyo sa opisina ninyo? Ano na sa mga ginagawa nyo sa trabaho po ninyo ngayon? Ang masasabi nyong may kinalaman sa paglago nyo sa biyaya at sa kaalaman sa Diyos. Para sabihin nyo mamaya at the end of the day, to Him
be glory both now and forever. May authentication ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Who is the Amen? It's the Lord Jesus Christ. You see that? Now, kaya ako sinasabi po sa inyo yan, mga kapatid, it's because of the reason na kailangan natin, no? Kailangan po natin ito, mga kapatid, na pagsumikapan na kalaguan at talagang pagtuunan ng pansin. You see, kung last 2023, sabi ko nga, hindi ka naging detalyado, hindi mo pinansin ang details ng iyong Christian growth, now, it's the time for you to do that. You see? Kaya ko po sinasabi yan, mga kapatid, it's because, sabi ko nga, napaka-importante po nito eh. Most of the time, hindi natin na pagtutuunan po ng pansin ito. Most of the time, wala tayong kumbaga most of the time wala tayo doon sa kadahilanan ng kumbaga wala tayo doon sa kadahilanan na wala tayo doon sa kadahilanan na tayo ay sensitive sa detalye. Nakikita niyo po 2024 dito po sa background ko. Happy New Year CBBC CSI family. Let's make this new year a happy new year. Let's make this happy year a new year. Let's make this 2024 a happy new year. Paano mo gagawin yan? Something should be new and something should bring happiness to you. Ano po dapat natin? Paano yun? Ano dapat natin gawin? Ito lang, simple lang. I-check natin ang sarili natin. 4th day pa lang. To Him be glory both now and forever. Your now, today. Today is your now. Yung reason sa verse 18 para sabihin ni Apostle Peter, to Him be glory both now and forever. Yung nag-push, nag-convict, nag-drive sa kanya to say that. You see, nasabihin yan. Saan? Sabihin yan sa atin. Ipahayag yan dito sa kanyang sulat. Dito sa book of 2 Peter. Yung nag-convict sa kanya, nasabihin yan, mga kapatid. You see, yung nag-drive sa kanya para sabihin ito, iparating ito sa atin. Is it the same na meron ka ngayong araw na ito? I'm not talking about yesterday. I'm not talking about tomorrow. I'm talking about today. Because as I said, today is your now. Mamaya, masasabi mo kaya at the end of your now today, masasabi mo kaya, to Him be glory both now and forever. Kaya maganda niyan, sa araw-araw, pinapahayag lang dito ng Biblia, pinapakita sa atin na sa araw-araw, hindi lang kada taon mo i-check. Hindi lang kada birthday mo i-check. Hindi lang kada special occasion mo i-check. No. You have to check yourself every day. You've got to be sensitive on your growth every day. Araw na ito, paano ko lumago ngayon sa biyaya ng Diyos? Anong kinalaguan ko sa biyaya ng Diyos? What is that something in the grace of God na nakikita ko ngayon na sa araw na ito lumago ako? Alright? Another thing, pinakamaganda pa, knowledge of, sabi ng Biblia, in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Sabi ko nga po, I'm not against this, brother. Hindi ko sinasabi po na masama. Pero I have a very simple maganda itong gusto kong ibigay sa inyo. Minsan, testimony tayo. I thank God for my salvation. Ganyan. Of course, kung wala naman yung kaligtasan, hindi naman kayo magkakasala kung hindi nyo bumabanggit yun eh. Pinapahayag lang natin sa lahat ng simula ng lahat ay ang kaligtasan. You see, sometimes, yun ang sinasabi ko we get used or we get traditional on saying that we thank God for the salvation, ganito, ganyan. Kahit kung hindi naman sa kaligtasan natin, lahat tayo dito, makinig po tayong lahat. Sa sinasabi natin, kung hindi dahil sa kaligtasan natin, kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon sa kaligtasan natin. Now, ito po ang point ko dyan. Mga kapatid, yung knowledge on the Savior, knowledge on the Lord Jesus Christ, knowledge of the Savior, sabi dyan, sabi sa verse 18, hindi ko pa sana yung mahintay ito, pero para makita nyo lang. And in the knowledge, but grow in grace, and in conjunction, and in the knowledge, grow in the knowledge. Hindi sinabi na in the knowledge for. No, hindi na sinabi na but grow in grace in the knowledge, but sinabi to our Lord. No, hindi to, hindi for. Sinabi of our Lord. Ibig sabihin yung nasa sa Panginoon na mismo.
of our Lord, yung knowledge ng Panginoon at tagapagligtas. Lumago ka ba doon? Kung naiintindihan yung sinasabi ko, ito yung knowledge ng Lord. Nandito yung kaisipan ng Diyos. Lumago ka ba ngayon sa araw na ito sa kaisipan ng Diyos? Ikaw lang makakapagsabi niyan, kapatid. Walang sino man sa atin ang pwedeng makasilip niyan sa kahit na sinong kapatiran. No, wala. Wala pong makakapagsabi niyan. Kaya ko lang binabanggit yan, mga kapatid. Kaya ko lang binabanggit yan, mga kapatid. It's because of the reason. Ilagay po natin sa isipan natin. Minsan, madali lang magsabi na, salamat po sa ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na sa kaligtasan na ganito. Madali lang. Pero ang tanong, lumago ka ba talaga sa kaisipan ng nagligtas sa'yo? Di po ba? Minsan pag, ganyan, kaya matindi ang Diablo. Ang Diablo matindi kapag gananlin lang eh. Galilangin niya tayo, dadaling ka niya sa, yung ganda na nangyayari sa'yo, generally. Pero kung lalagay mo na yan individually at gagawin mo ng particular, papansinin mo na ngayon sa sarili mo. Ang tanong, dyan mo ngayon malalaman, lumago ka ba talaga? Yan ang sinasabi ko, mga kapatid. It's because, sinasabi ko nga, mga kapatid, alam niyo po, lahat na lang panlilin lang gagawin ng Diablo. Kahapon nga lang, kagabi nga lang, pinag-uusapan namin yung demon possession. Nagkikwento si pastor na about the demon possession. Ay talaga naman, maraming natutulala eh. Kaya ko sinasabi yan, mga kapatid, may specialty ang Diablo eh. Na kaya ko sinasabi yan, mga kapatid, is because of the reason na, yun nga po, kaya katulad ng sinabi ko po sa inyo, katulad ng sinabi ko po sa inyo, yan yung isa sa mga kadahilanan na kung bakit dapat talaga, mga kapatid, etong taong 2024, maging masusi tayo. Tama ba yung word ko, masusi? Masinsinan. Yeah? Masinsinan tayo ngayon. Sa magandang gawin natin na masinsinan na pagbabantay at pagsisiyasat sa ating mga sarili kung tayo ay lumalago talaga. Sabi ko sa inyo, napakasimple ito. Lagi natin naririnig itong verse na ito. Pero ngayon, binigyan ko ng diin sa pinakasimula ng taon po na ito. At the very first week of this year, 2024. Pag-aralan natin maigi. Pag-aralan natin maigi. Kasi sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, madali lang na talagang mag-quote tayo ng verse. Madali lang magsalita na ganito, ganyan. Talaga namang sabi, ayan ni Lord. Madali lang magsabi ng mga ganun. Kahit you match it with your tears. Pero ilagay mo talaga. Siyasatin mo. You see, i-check mo ng maigi. Lumago ka ba talaga? Did you really grow in the grace or in the knowledge? Did you really grow for it? Sabi ko nga sa inyo, napakasimple ng verse na ito. Again, ibigyan ko kayo ng magandang final recap dito. You see, binanggit ko po sa inyo, your now is today. Your new year is your now. Ang 2024 is our now today. And particularly, January 4, 2024 is our now today. Sinabi dito ni Peter, to Him be glory both now and forever. Simple lang yung tanong ko, mga kapatid. Yung now mo ngayon, nakapagbigay glory na ba sa Diyos? Dapat sensitive na tayo dyan. Kasi umpisa pa lang. Hindi lamang po yan. Ano po yung sinabi ng Biblia? Sabi ko nga sa inyo, paano ko i-check na nakapagbigay na ako ng glory sa now ko ngayon? Atras mo. But grow in grace and in the knowledge. Minsan kasi nare-realize natin yan sa dulo na. No, simula pa lang. Kaya ngayon yung sinabi ng preaching ni Maki, kung paano ka magsisimula ngayon, ganun ka magtatapos. So kung ngayon, sa 4th day pa lang ng 2024, hindi ka na sensitive sa paglago mo, sa biyaya ng Diyos at sa kaisipan ng Diyos, mga kapatid, hindi magiging totoo yung adoration mo, hindi magiging totoo yung pagbanggit mo na to Him be glory both now and forever. Are you sure? Totoo yung pagsasabi mo na to Him be glory both now and forever. Sabi ko nga sa inyo kanina, huwag mong pahintulutan na maging fake yung adoration na yan sa Diyos. Because in this passage, hindi po yan ginamit ni Peter just to just to give his adoration to the Lord. No. May purpose kung bakit niya sinabing, to Him be glory both now and forever. Hindi yan po bahagi lamang ng pasasalamat. Because if you didn't grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, you can never give glory to God.
That's a fake glory. Kapag ka, tandaan po natin yan, that's a fake glory if hindi ka lumago sa biyaya at sa kaisipan ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, ngayon pa lang sa simula, huwag mo nang pansinin yung 2023. Huwag muna natin pansinin yun. Dito na tayo. You're now. Kasi sabi ni Peter, both now and forever. Today is our now. Tutuhanin natin yung pagbigay natin glory sa Diyos. Alright? Maliwanag po yan, mga kapatid. Napaganda pinag-usapan po natin ngayon. Kaya nga, sabi ko, Happy New Year! Our New Year should be happy and our happy year should be new. And this 2024 should really be a true Happy New Year. Alright? So, bago po tayo magtapos, mga kapatid, kasama po natin ngayong biyaya ng Panginoon ay nakasama po natin ang ating pong mahal na pastor, Pastor Hill. Magandang tanghali po sa inyo, Pastor Hill. Nakamute po yata kayo. Magandang tanghali, mga kapatid. Magandang tanghali. Amen. At napakaganda ng topic. No? At alam nyo, kapatid, lalo sa ang pinakamaganda ngayon ay malaman natin ang kalagayan natin. Yun nga yung yun nga yung lagi nating pinag-uusapan sa simbahan. Dapat ang bawat isa ay nag-i-improve. Nag-i-improve. So, paano sa lahat ng bagay? Walang sino mang tao ang hindi dapat mag-improve. Okay? Lahat tayo dapat ay nag-i-improve. You see, whether, napapansin niyo mga kapatid, ang nakakalungkot, kapag kayong mga unbelievers na walang kinikilalang Diyos ay may desire na mag-improve, pero tayong may Biblia, tayong may Diyos, tayong may simbahan, ay wala tayong desire na mag-improve. Nakakalungkot yun. Alright? At kaya nga po, mga kapatid, ang pinakamaganda ay magkaroon tayo ng desire na mag-improve. Ngayon, para makita natin ang improvement is isaalang-alang natin ngayon. Ano ang ating nakikita ngayon sa buhay natin na naging buhay natin nung nakaraang taon? At pag-aralan natin, ano yung i-improve ko rito? Now, do you consider your relationship with God? At sabi ko nga nakaraan, even your fellowship with God. You see, do you consider it na kinakailangang mag-improve? You see? So yan ang napakahalaga na dapat mag-improve, mga kapatid. Tignan niyo muna yung past, yung year 2023, kung ano yung nakita natin na kinakailangang i-improve. Kaya sabi ko sa inyo, ano yung relationship niyo sa Panginoon? Ano yung fellowship ninyo ng Panginoon sa past year 2023? And what are you planning to improve? Do you consider some things to improve with your relationship sa Panginoon? You see, alin doon ang dapat i-improve natin? So, it's so important. Hindi po pwedeng hindi. But I'm telling you, ilagay niyo yan sa isipan niyo. Hindi pwedeng hindi mag-improve. Dapat mag-improve. Or else, mawawala ka sa fellowship ng Diyos, maraming mawawala sa iyo. You see, pag nawala ang fellowship mo sa Diyos, man, it's your relationship is always affected and you will lose a lot. Right. You know, kung sasabihin mo na merong nawala sa iyo this year, sa sarili mo, whether trabaho, pera, or whatever, you see, it has something to do with your relationship with God. Because we must consider that God is the source of everything, of our everything. Yan ang dapat wag nating kakalimutan. If that would be the case, then hindi dapat, mga kapatid, mawala yung relationship natin and joyful fellowship natin with the Lord. You see? So, yan ang dapat i-improve natin. At yan ang lagi ko bilang pastor ninyo, yan ang lagi kong pinagdidiinan ng pansin. It's not about me,
it's your relationship with God. Man. Because if you have a good relationship with God, you always have a good relationship with me. You see, it doesn't matter whether you like me or I like you. Basta meron kang magandang relasyon sa Panginoon at ako rin personal, may maganda akong relasyon sa Panginoon, hindi po pwedeng hindi tayo magkasundo kung meron tayong isang Diyos na pinagkakasunduan at kinasisiyahan. Alright? So, kaya mga kapatid, wag nating tatanggalin yan na tayo ay magkaroon ng magandang relasyon sa Diyos lagi. I-check niyo yan at i-improve natin yung ating magandang relationship sa Diyos. Okay? Alright, so the church is always here at lagi maganda ang programa natin. So, i-enjoy natin yan. Lagi tayong mag-participate. Man. Yeah, medyo nawala yung signal. Nagda-drive po kasi si Pastor. And nandito na rin siya. Mamaya-maya magre-reconnect yan. Pagpasok sa Wi-Fi. Alam niyo, totoo po yun sinabi ni Pastor na yun. Napakaganda nung sinabi niya. Lalo-lalo na po yung emphasis on the fellowship. I'm telling you, brethren, isa yan sa mga dapat natin. Ako personally, it's one of my prayers that I wanted to grow more in the fellowship. Madaling makipag-fellowship sa tao eh. Honestly. It's easy to get fellowship from anyone. Pwede kang makapag-fellowship kahit kanino, anytime you can. Pero yung hindi mo nakikita, like for example, 'di ba? Halimbawa na lang sa Panginoon. You see? Hindi mo nakikita. Personally, hindi mo nakikita ang Diyos. Hindi mo nakikita ang Diyos physically. Hindi mo nakikita ang Diyos harap-harapan. You see? So, minsan yan yung nagtatanggal sa atin because we are in the physical form. Yan yung nagtatanggal sa atin ng ano eh. Yan yung nagtatanggal sa atin ng yan yung nagtatanggal sa atin ng ano, nagtatanggal ng kagustuhan natin to have fellowship with God. Pastor Hill. Yeah. Medyo pasensya na, nawala ako eh. At nandito na ako at preparing for the meeting na. Well, anyways, so yan ang sinasabi ko, we must try to maintain our joyful fellowship with God. Yan ang pagsikapan natin na mag-improve. Kung meron man tayong unang-unang dapat i-improve, ay yung bagay na yan. You watch it and don't miss it because on Sunday, I'll be preaching on seek ye first the kingdom of God. Man. Okay? So ano yung bagay na dapat nating i-seek? Anong dapat muna ngayong taong 2024? Ano yung Amen. dapat nating pag-ukulan? Wow. Bakit sinasabi ng Panginoon mismo? It is from the very mouth of the Lord Jesus Christ. Na we must seek first the kingdom of God. Why is it so important? You see, so kaya sana maunawaan nating mabuti yan mga kapatid, no? Sa simbahan natin, masaya ang ating fellowship, nagbibiroan tayo, pero yung pagrelasyon natin sa Diyos ay hindi biro-biro. Yeah. Dapat seryosohin natin at dapat i-improve natin ang ating magandang relasyon sa Diyos. Okay? Alright, so thank you very much at tingnan natin kung anong level tayo mga kapatid. Mag-level up. Kung lahat man, nag-iisip tayo, sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga tao gusto mag-level up, pero hindi nila alam kung alin yung unang bagay na dapat sila mag-level up. Man. You see? So, nag-level up na sila sa gadget, nag-level up na sila sa mga education nila, pero ang kulang na lang sila sa pag-level up. Ang Panginoon. That's Sa right. Panginoon. Hindi sila nag-level up sa relasyon nila sa Panginoon. Right. Because anything about it. Okay? And they don't know how to do it. You are blessed because you have the church, you have your pastor, you have the man of God, you have the brethren, spiritual brethren, na talagang gusto at willing na ay lumago sa gawain ng Panginoon. So level up your relationship with God. Amen. All right? Okay. Thank you very much. Nakawala yata eh. Opo, medyo nawawala. Pero yung boses niyo Hindi po maganda tuloy-tuloy. signal. Bye.
Okay po, sige po. Alright. So maraming salamat, Pastor Hill. And alam nyo, totoo po yan, mga kapatid. Again, ulit ko, level up our relationship with God and leveling up our, not only our relationship with God, but leveling up our fellowship with God. Nandiyan po yan, magkakasama. Kaya, antabayanan po natin. Get excited for this coming Sunday. Alright? Maganda yung sinabi ng pastor natin. He'll be preaching about the most familiar, alright, passage to all of us. One of the most familiar passages to us, yet very heavy passage for every believer. Yung seek ye first the kingdom of God. Yan, tabayanan po natin yan this coming Sunday. Alam mo, napakaganda po yan. May teaser na po tayo ng preaching ni Pastor for this coming Sunday. And of course, again, mamaya, do not miss Team Focus. Do not miss our program mamaya. And first opening natin sa episode, episode natin for the opening of this year, 2024. Huwag niyo po kalimutan, magandang pag-uusapan natin regarding a new topic sa panimula ng taon po na ito. Alright? Again, maraming salamat po sa lahat na nagsubaybay. North, South, East, and West Corner. Maraming salamat sa patuloy niyo po pagsubaybay sa ating pong programa and to all our viewers worldwide and nationwide and also to our CSI family. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa programa po natin na kung saan patuloy tayong nabubuso ng espiritual na pangailangan here on the Baptist Lunch. Once again, on top of all of this, lagi natin sinasabi, to God be the glory. Have a blessed Thursday afternoon. Bye-bye.